Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako po, grabe si Karen Davila. Kung makatanong kay Jinky Luistro, corner talaga si Jinky Luistro na uutal at parang nangangailangan siya ng tulong ni Teriridon. Ginisa ng sariling mantika itong si Jinky Luistro ni Karen Davila. Binigyan ng scenario ni Karen Davila si Jinky Luistro, lalo na yung pinasupina nila si Atty. Poa. Diba? Para yatang hindi na na-gets ni Jinky Luistro kung ano bang isasagot ko, para yatang na-corner ako, di ba mga kabibig? So panoorin natin kung paano sunog si Jinky Luistro, ang chairman ng Justice Committee. At naku, grabe, ang daming nangyayari yung kabibig. Diba? So panoorin natin kabibig ha. Ay naku, Karen Davila, ang galing mo talaga this time. Naku, palong-palo ang pagtanong mo kay Jinky Luistro. Palong-palo, namumutla si Jinky Luistro. Hindi niya alam kung ano isasagot niya. Let's watch the video. But Representative, etong tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is the forum. Right? Let's say hypothetically. Tama. You have to remember, they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Correct. Because you yourself said he was in a position then. Right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. Tama. Diba? Alam naman natin, parang quadcom lang to eh. Parang quadcom 2.0 lang ginawa ng mga kongresistang ito eh. Bakit? Kasi may power sila to cite in contempt ni Atty. Poa. Kung hindi siya sasagot, cite in contempt, 'di ba? Kung mag-i-explain naman yung tao, hanapan na lang butas kung ano, 'di ba? Ano nangyari kay Zulaika? Pina-cite in contempt nila, 'di ba? So, alam na natin itong mga estilo na sabi nga ni Congressman Rufus, this is fishing fleet expedition, 'di ba? Napahiya tuloy sila. Ito pa. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? You know, he can choose not to answer. The members are but you know what? A person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Tama. That is not a trial. Pero sino naman nagsabi na mini trial? Diba si Jinky Luistro? Si Jinky Luistro nagsabi, itong Justice Committee magkakaroon ng mini trial. Galing sa bibig yan ni Jinky Luistro. Pero anong ginawa nila? In-object nila na hindi ganoon ang pagkaintindi ng mga nakakatawa talaga. Ito na. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by you're actually, ang pinapasabihan nyo are probable evidence. Nandun na kayo eh. So yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Poa refuses to respond? Can you cite him in contempt? That's a basic question. Can you? He has to cite the ground for refusing to respond. Okay, so a possible response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of the proceeding. Is that the reason? They can say, we recognize this, but I am limited. I cannot give out details. Mas nagmukhang lawyer si Karen kumpara kay Luistro. Diba? Mas mukhang may alam sa batas si Karen Davila kumpara kay Luistro. It will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo inciting but how far can you go? Resource persons in contempt. No? It will depend on how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond.
Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi pa trabaho na yan sa actual impeachment trial? Correct. Boom. Parang you are really acting like a court. Correct. That's my question. If you go this way, Tama. Tama ang sinabi ni Karen Davila. May rules daw, sabi ng protector ng isang asawa. Sabi ng loyalist at pinklawan, bastos daw si Karen. Di daw pinapatapos ng salita. Of course, Karen knows. Parang alam ni Karen eh. Rules niyo, madam, nasa maleta nagbase. Sabi mo pa, kayo lang ang pwedeng magtanong sa witness. Bawal magtanong ang defense team sa VP. Wow. Dapat lang hindi sumipot si VP sa hearing nyo. Halata na po. Anyway, we are watching your doings po. While the quiz is nasa harapan na ninyo, hindi nyo naramdam. May rules daw sila tulad ng kilay niyang zigzag. Sabi ni Mylene Dofilet. Kaya pa ba, madam, chair? So-called lawyer versus news anchor. Halatang sumakit ulo ni lawyer. Lawyer talaga. Di ba kami, grabe. Kudos kay Karen Davila kasi talagang grabe yung pagtanong ni Karen Davila kay Luis Tro. Sinasabi ng iba, bakit daw ba takot si VP Sara Duterte? Kung takot siya, di sana umatin na lang siya dyan para may chance pa siyang hindi ma-impeach ng Kamara. Kasi ladies and gentlemen, pagka hindi siya umatin, hindi siya nakapag-defend, maaari pang ang gamitin yan, according mismo kay Luis Tro, maaari pang gamitin yan as impeachable offense. Yun ang sinabi nila. So, alam mo yun, this is a risk for the Vice President. Kaya nga, mas maganda, umatin siya dapat. Pero dahil nga atapang-atao to si BP, hindi takot to ma-impeach. Naalala niyo yung aming interview sa kanya? Kung hindi siya sana nag-resign at sumunod na lang siya dun sa pinapipirmahan nila Romualdez sa kanya, di hindi sana siya nayurakan ng kanyang pagkatao. Pero sa kanya, mas willing pa siyang ma-impeach. Willing siyang ma-impeach kesa sa pumirma doon sa pamimigay, pamumudmud ng pera sa mga congressman. So handa siya dito. Ang kini-question dito kasi, mali yung ginagawa na... Alam niyo si VP Sara, willing siyang ma-impeach basta klaro ang procedure, basta klaro ang ebidensya, ilalatan nila. Oo, wala namang hindi willing ma-impeach as long as all evidences ay talagang pointing to her. Yung solidong ebidensya. Pero kung ang ebidensya nyo lang ay manifestations literary doon na lumobo ang sala ni VP Sara dahil sa mga ill-gotten wealth, tapos, wala pa nga kayong nakukuhang saliin ni VP Sara, nire-request nyo pa. Paano yun nasasabi na merong ill-gotten wealth? Diba? Alerke. So si VP Sara, natural, hindi ako sisipot doon. Kasi posible na, of course, maglalaro sila. Oo, laruin nila ang mga tanong, pahihiyain nila ako, pagmumukhain nila akong tanga. VP Sara knows everything. Nangyari na yan sa Quadcom. Diba? Nangyayari na yan sa Quadcom at buti na lang talaga marunong si VP Sara to play her cards. Sila yung pinahiya ni VP Sara sa Quadcom. Ng Kamara at hindi siya magpapa sa ilalim. Ganong katapang si VP Sara. Ganong katapang. May bayag. Mas may bayag pa siya doon kesa sa mga mukhang perang bayaran dyan sa Kamara. Mas may bayag pa siya. At sinasabi dyan, ganun. O sige, hindi ko atin. Bala kayo. Ipasa nyo yan. And then, kasi remember, what's next after another hearing? At hindi na naman siya umatin. What's next? Ang susunod, magbobotohan na. Pag nagbotohan, dahil hindi nga siya umaatin, maaaring sabihin ng iba, ganun na. Sige, impeach ka ngayon. O di, ang nasa balita, second time around, na-impeach si VP Sara Duterte. May mga paganyan-ganyan niya mga media. Alam mo naman mga media, mga putang inang bayaran niya mga yan. Alam mo, ito sinasabi ng... Ito yung isa kung kabibigyan. Pakinggan natin. Nakakita ka na ba ng kaso na Attorney Bishop. Nakakita ka na ba ng kaso na sinasabi na yung abogado? Abogado ba itong yung chairman ng Committee on Justice? Hindi. Kasi di ba? Pinag-aaralan yan sa law school Merong tinatawag na attorney-client privilege. Correct. Kapag ang information na binigay sa'yo ng iyong kliyente ay in the nature ng attorney-client privilege kasama saklaw ng trabaho ninyo, ng relationship ninyo bilang kliyente at abogado, hindi mo pwedeng i-divulge ito sa kahit na anong avenue. Yung pag-prepare nila ng SALN, kasama yan sa trabaho ng isang abogado. Kaya hindi mo pwedeng isabpina yan at hindi mo pwedeng i-contempt kapag hindi sumunod yung abogado. Yun kabibig Kala ko lahat ng abogado ay magaling. Dahil sa kasakiman ng pera, gumagawa ng kahiyang aksyon.
Ang layunin lang naman kasi ng administrasyon ni Bangag ay ang ma-impeach si VP Sara para wala na silang problema sa 2028 election sa pagka-president, which is ganun talaga ang gusto nilang mangyari. Akala siguro niya, siya lang ang abogado sa bansa, nakalimot siguro o iniisip niya mga walang alam ang ibang abogado sa batas na sila yung gumagawa. Akala kasi ni Luis Torre, ito na yung pagkakataon niya na yung pangit na istorya laban sa kanya tungkol sa kanyang asawa, tungkol sa mga maleta na ibinulgar ng 18 ex-Marines. Akala ng mga miyembro ng House Committee na yung mga pangalan na nandoon sa listahan sa affidavit ng 18 ex-Marines, ito ng pagkakataon nila na babango ang pangalan nila at mag-iiba ang pagtingin ng mga tao nila at tatawagin silang heroes. Kasi binago nila ang pananaw ng mga tao laban kay VP Sara. Yun kasi ang gusto nilang makita na kami yung mga bayani ninyo para ipakita namin sa inyo kung gaano ka magnanakaw si VP Sara. Pero sa kanilang gusto na maging hero sila sa pananaw ng tao, grandstanding, ika nga, parang may mga binabaluktot silang batas. Kaya, yung gusto nilang maging hero, para yata sila na yun ang mga kontrabidas. Parang si VP Sara ang kinaaawaan na maraming Pilipino ngayon. At take note, sabi ni Jinky Luistro, ang constituents niya sa Batangas ay approve sa mga Batanggenyo ang impeachment ni VP Sara. Sabi niya ni Luistro sa isang interview. Diba kabibig? So ngayon parang kung ako si Luis, mag-iisip-isip na ako, tama ba itong ginagawa ko? Para iba na yata ang patutunguhan nito Iba na ang the road na taken nito Para yatang binabali na namin or ano ba? Parang pinahihiyan na namin ang aming mga sarili. Yun lang kami. Yun lang kami ang ating latest level for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ewan ko sa inyo. Basta, ang mga tao ay nag-oobserba. Kasi hindi lang kayo ang pwedeng pakinggan My side sa mga Duterte, ang daming mga lawyers sa side ng mga Duterte ang mag-i-explain na ganito ang mangyayari, ganito dapat ang ginawa ng kongresista. Ito yung mga sagot namin sa mga kongresistang paepal. At ang mga tao ay nanonood, nakikinig, nag-a-analyze. Hindi to katulad noon na parang radyo lang ang ating pakikinggan kung ano ang pwedeng ibalita sa radyo at telebisyon. Yun na, we digested that information. Kahit meron tayong question, pero wala na. Pero ngayon, iba na ang social media Kitang-kita na ang mga ebidensya. Diba? Only the kakamping and the loyalista ang galit kay Karen Davila dahil sa mga tanong ni Karen Davila. Grabe siya Karen Davila, parang lawyer ang datingan ni Karen Davila. Kumpara kay Luis, parang si Luis na uutal, hindi na niya alam kung ano isasagot kay Karen Davila. In fairness, ang talino ni Karen Davila. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.